try naman natin sumakay dito. And hindi ko alam kung saan papunta to actually. Basta sumakay lang ako. At least matry lang natin, di ba? At ito na ang Monster Building! Tada! Ayan! Good morning guys! Good morning world! Isa na namang magandang araw yung binigay sa atin ngayon to explore the world. Ayan, nandito muna tayo ngayon sa Cultural Center dito sa may Tsim Sha Tsui. Pero yung DIY tour natin ngayon is sa Central. Doon muna tayo mag-uumpisa. Today is our first full day dito sa Hong Kong. And samahan niyo ako as we go around Central. Share ko sa inyo mga ideas, travel tips na hindi pa masyadong nadidiscover. Sana may mga ma-share pa ako sa inyo para mas magkaroon pa kayo ng idea. Samahan niyo ako today. Mag-picture-picture muna tayo dito sa may Cultural Center. Tapos punta na tayo sa Star Ferry. Magsa-Star Ferry tayo ngayon para sa, syempre, alam mo naman tayo, vegetarian, solo traveler. So, mag-Star Ferry tayo papuntang Central. Tsaka para, para na rin tayong nag-harbor cruise, di ba? Sa napakaliit na halaga. Okay, let's go. Nga pala, nakarating ako dito through bus lang. Galing ako sa Casa Hotel, yun yung pinag-stayhan ko. And then, nag-bus lang ako papunta dito ng 1. Dalawa yung pwede mo sakyan, 1 and 1A. Tapos bababa ka lang dito sa may Cultural Center. Pwede ka na rin naman dumiretso sa may Star Ferry kung ayaw mo nang dumaan dito. Pero gusto ko kasi i-grab yung opportunity na to na walang masyadong tao pa para makapag-picture tayo. Okay, so picture muna tayo and then punta na tayo sa Star Ferry. Walking distance lang naman siya dito. Sarado pa yung Cultural Center. 8 o'clock na. Hindi ako familiar kung anong oras siya magbubukas. Pero siguro naman baka pwedeng dumaan lang dito. Wala pang masyadong tao. Tayo pa lang. Yun yung advice ko sa inyo. Agahan ninyo sa mga tourist spots na maraming tao talaga. Kasi at this hour, ayan, tayo pa lang yung tao. Wow. Okay, ito na yung famous spot na pinagpipicturan. Ayan. O, diba? Video tayo. Set up muna tayo. Doon tayo sa kabilang side. Parang mas maganda doon. Okay. Ganda. Parating na tayo dito sa harbor view area and see it is past 8 and ganito lang kakonti yung tao. Today nga pala is December 23, 2025 at medyo malamig siya. Para siyang Baguio feel na December din, parang ganun. Nagkamali ako ng choice of outfit kasi yan, naka-t-shirt lang tayo at naka-vest at naka-shorts. So medyo malamig siya for me as an island girl. Hindi ko siya kinakaya. Lamig. So ang weather ngayon is pinakamababa niya is 18 tapos ang pinakamataas niya is high is 23, siguro mamayang tanghali yun. Pero malamig pa rin siya, parang hindi siya 18 lang, parang mas feeling ko mas malamig pa siya doon. So kung pupunta kayo dito sa Hong Kong ng December, Christmas time, mas maganda magdala lang kayo ng mga light jacket, ganyan. Hindi naman kailangan heavy jacket, mga puffer jacket. Carry pa naman siya. Pero malamig siya. For me as an island girl, medyo malamig siya para sa akin. Okay, set up ko lang muna ang aking camera. Mag-picture ako saglit. And update ko kayo pag pupunta na ng Star Ferry from here, walking here, papuntang Star Ferry Pier. Okay, tapos na tayo picture sa may Cultural Center. Tapos, pupunta na tayo ngayon sa Star Ferry. Lalakarin lang natin. So, nakita niyo yan. Ayan siya. Yung Star Ferry. Yung Cultural. Tapos, ito yung Clock Tower. Tapos, didiretso tayo dyan. Tapos, dyan tayo. Sa unahan lang niya yung
Star Ferry Pier. Lalakarin lang natin, di ba? Ang ganda kasi, nakita nyo yung both na tourist spots. Nakapag na kayo, picture, tapos may cultural museum, tapos harbor view din, tapos nakita nyo pa tong clock tower, then baka diretso na kayo sa Star Ferry Pier. As in talagang lang siya, mga 3 to 5 minutes walk, depende sa bagal nyo maglakad. Siyempre tayo cute lang yung mga hakbang natin. Okay, yan yung cultural museum. Tapos ito yung clock tower. Tapos ayun na, doon lang banda ayun na yung pier. As in ganun lang siya kalapit. Tapos mura na pati pag papunta tayo ng Central. Okay, lang siya, $4 ata. So gagamitin lang natin yung go time natin sa pambayad. Tapos sasakay na tayo. Ayoko kasing gamitin yung yung cash na barya-barya. Kasi pwede pa naman natin gamitin yun sa mga talagang tindahan na hindi nag-accept ng card. Hindi na rin ako bumili ng octopus card kasi sandali lang ako dito. Okay. Dito na tayo. Malapit na sa station. Nandito na tayo sa pier area. Tapos, lalakad na lang tayo papunta doon mismo sa ferry. Okay, ito na yung sign. This is the sign. Yan, sundan nyo lang ang sign para hindi kayo maligaw. Ayan. Sundan nyo lang. Mabilis lang naman siyang sundan. So, kung first time ko dito, pero hindi ako ganun nahirapan. Okay naman siya. For me. Madali siyang i-navigate. Lakad lang tayo, tapos pag malapit na talaga tayo dun sa pinaka main entrance, doon na tayo mag-video para papakita ko sa inyo. Lakad-lakad lang kayo, sundan nyo lang yung sign. Okay? Eto na, nakarating na tayo ngayon. At ang oras ay 8:40. Okay, gagamitin natin yung ating GoTime card, pambayad. Ito, buy ticket. Bili muna tayo ng ticket. Isang adult. So, $4 lang siya. Tapos, piliin ninyo yung pay with credit card. Insert. Okay, tap lang ba to? Ay, ano ba yan? Okay, ayun na. Binasa na niya. Automatic na. Anong sabi niya? Okay, ayan. Naniningil na yata siya. Remove. Remove na ba yun? Yung sinasabi niya. Chinese kasi hindi ko maintindihan. Ayun. Complete. Ayan. Meron na tayong ticket. Gamit natin ang ating GoTime. Tapos ito yung sascan niyo, yung QR, para makasakay sa ferry. Okay. How do you use this? Okay. Okay. No need. Okay. Thank you. Okay. Kinuha lang ni Manong yung aking QR na papel. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero parang pwede yata mag-tap-tap doon sa sa parang harang-harang yun doon. Wala pang katao-tao masyado. So maganda yung ganitong oras pumunta rito. Pero parang wala pa yata yung wala pa yung ferry kasi umupo yung mga kasabayan ko. Ayan sila, yung mga kasabayan ko na dumating. Wala pa. So mag-antay muna tayo. Upo muna tayo dito.
So, ganun pala. Hindi ka agad may available na ferry. Kasi parang nakita ko kanina may umalis na. So, mag-aantay tayo ulit. Parang katulad lang nung sa bus transfer ng PAL na huli tayo sa umalis na ferry. Pero okay lang, at least makakapili tayo ng magandang pwesto. Diba? Pag ikaw pa lang yung mga unang sasakay. Di ba mag-antay? Basta sulit naman. Ganun lang siya kadali. Nakakatuwa. Hindi ka ma-overwhelm sa kung anong gagawin. As in, sobrang dali lang sundan. Basta meron ka na kaagad idea, panoorin mo na kaagad yung ibang mga videos, tutorials, para madali na lang sa'yo i-apply yung mga natutunan mo. So, mag-antay. Hindi ko alam kung gaano katagal yung ang interval ng ferry. So, estimate nyo na lang. 8:40, di ba? Kanina pinakita ko. So, 8:40, parang advance naman yung time nila nakapost dun. Sorry, loko, 8:34. Advance yung time nila. 8:34 sa akin. Siguro, 8:30 yung umalis kanina. Pag ipa-follow nyo yung time nyo sa inyong mga phone. Kasi sa kanila nakapost yung 8:40. So, hindi ko alam kung every 30 minutes. Kasi wala talaga akong na-research ngayon. Hindi ako nag-research. Kasi nga, gusto ko chill-chill lang na bakasyon na travel this time. Kasi 'di ba yung mga travel natin sa una nung Feb, yung sa Vietnam, sa Taiwan, tapos sa Hanoi, tapos sa Taiwan, tsaka sa Ho Chi Minh, talagang siksik kasi nga limited ang time ko. Pero this time, kahit limited ang time ko, gusto kong i-enjoy kasi nga Christmas break ko to. Deserve ko to, char. Okay, wala pa. 8:35 na. So, i-research nga natin habang nag-aantay tayo para may ma-inform ako sa inyo. Every 6 to 12 minutes daw. From 6:30 a.m. to 11:30 p.m. Yung Central to Chim Sa Choy na route. Tapos, yun, ganun. Yung frequency niya is 6 to 12 minutes pala. So, hindi naman ganun katagal. So, kung gusto nyo sulitin yung oras, yan. Yan yung time interval niya pala. Okay. Time muna tayo. Update ko kayo pagdating na ng ferry. Kung 6 to 12 minutes nga talaga siya. Legit nga. 6 to 12 minutes ang antayan. Meron na kaagad dumating ulit. Yeah. Saan kaya yung harap na ito Dito tayo. Saan ba? Ito siguro. Dito tayo sa Arawan. Yan. Ariko. So dito ako mupo sa may left side para makita natin yung mga building maganda sa paningin. Medyo maaraw-araw lang sa side na to. Tsaka sana hindi masyado mas splash yung tubig para hindi tayo mabasa. Ayun, una pala, pick tram muna tayo. Doon tayo, uunahin natin, lilibutin natin yung Central, susulitin natin doon. Tapos saka na lang tayo maglilibot dito sa Tsim Sha Tsui area. Okay. Yan na. Ganda. Ang sarap. Yay! Nakakatuwa. May free harbor cruise. Nakakahilo ba siya? Parang hindi naman masyado. Kasi fresh naman siya, open air. Siguro nakakahilo siya pag nakakahilo siya pag close siya. So, medyo may seasickness ako kasi pag sa ganito, pag close. Pero pag open, carry lang naman. So, sa tingin ko, kaya nyo yan. Hindi kayo masusuka. Tsaka saglit lang naman to. Kasi kita ko na kaagad yung Central Pier. Tanaw siya sa halagang $4. 4 Hong Kong dollars. Diba? May ganito ka na. Na-enjoy mo na. Para ka na rin nag-harbor cruise.
or Aqualuna na public transport. Ngayon nakarating na tayo sa Central Pier naman. Saglit lang siya. Parang feeling ko 5 or mga 8 minutes. Maximum. Mabilis lang siya. Tapos konti lang yung tao. Kasi maaga pa. Mga kasabayan ko parang nag-work rin lang dito. And then after this, pupunta na tayo. Sasakay tayo ng bus papuntang Victoria Peak. Okay, pagbaba ninyo, yan, nakita ninyo yung itsura, di ba? Tapos may makikita na naman kayo mga sign. Sign na naman. Madali lang siya talaga dito sa Hong Kong kasi may mga signs. Okay, so may bus stops outlying Island Ferry Pier. So susundan natin dyan. Saglit lang panoorin ko lang yung video na nakita ko. Kung tama ba yung ginagawa natin. Yung sinakyan ko, upo muna tayo dito. Ay wow, ang ganda oh. Tadan! Sobrang ganda. Saglit tignan ko muna anong sasakyan. Ayan guys, sumali pala. Diba kanina, yan, lumabas tayo dyan. Tapos sabi ko, kakanan kayo, susundan nyo yung mga bus. Hindi pala. Sabi ni, thank you pala, travel with charm. Sa kanya ko nakuha yung idea na yon. Shout out sa'yo. Sana mapanood mo to. So, kakaliwa pala. Tapos susundan ko lang kung nasaan daw yung ferry. Tapos bus 15. So, tingnan natin kung magagawa ko ng tama. Ayan, di ba kanina sabi ko papaganon. So, gagawin natin kaliwa. Kaliwa naman tayo. Sundan natin kung saan yung ferry wheel. Dito ako dumaan. Sa kaliwa naman. Kanina dumiretso ako sa kanan. So, kumaliwa tayo. Sana kaya yun. Tataas kaya ako o ano? Hindi ko na alam. Ferris wheel, where are you? Adventure tayo. Part 2 ng pagiging explorer. First time explorer. Sundan natin kung nasaan ang ferry. Alam ko na, i-google ko na lang kung nasaan yung bus 15. Sana mag-reflect siya. Maglakad-lakad lang tayo. Balitaan ko kayo kung gaano ko katagal nakita. So yan kumaliwa tayo, dun tayo bumaba. Sundan nyo na lang yung video. Okay, nasan ka na? Ferris wheel. Magpakita ka na. Ayun na. Nakita ko na yung Ferris wheel. So kaliwa nga talaga siya. Bakit na-let down ako ng ng mga signs. Sabi bus dun sa area na yun. Ito na yung bus 15. Yan. Okay. Dito na tayo mag-antay. Hindi ako sure kung magkano yung pamasahe. Dito lang tayo mag-antay. So, ilang kaya minutes bago dumating yung next. May mga oras siya. Ito. Yan. Sana may dumating na kaagad. Balitaan ko kayo. So guys, another update. So kumaliwa tayo, 'di ba? Nakita rin naman natin yung terminal nung bus 15. Kaya lang parang ang tagal ko na doon, tapos walang dumarating. Then tinry ko dito, kumanan ako. Doon siya tinuro ko ng una yung may to bus something like that. Kasi parang may ginagawa doon sa kaliwang side na terminal. So hindi ko alam kung nakakadaan yung ibang mga bus doon. Anyway, yung tinry kong kumanan, tapos nakita ko rin naman siya. Ayan siya. Meron naman din siya dito, bus 15 dito. So try natin kung meron. Kasi meron din namang nakalagay dyan sa 15 tapos the peak. So hopefully tama rin siya. Parang mas maraming tao dito. Kasi doon kanina, parang ako lang mag-isa. Plus dito mukhang may mga ibang turista rin na nag-aantay, katulad ko. And sabi pala, sabi sa video is every 30 minutes yung interval ng minibus na bus 15. So, let's see. Hopefully, tama na itong pinuntahan natin. Meron din naman dito yung paglabas mo ng Star Ferry tapos kakalan ka dito sa may mga bus terminal na sakayan. Meron namang siyang 15.
So hopefully tama rin naman itong inano natin kasi at least tumitaw. Kanina ako lang dun mag-isa eh. Sana may dumating. So finally, guys, update lang. Nakasakay na tayo sa bus 15. 15C siya lumalabas sa Google Maps ha. And hindi na siya dumaan dun sa kanina doon. Yung sa pinagkaliwaan ko, hindi siya dumaan doon kasi may ginagawa na may construction na doon sa may kalsada doon. So hindi na siya pumasok doon. So kumana na kayo, halimbawa sa Star Ferry, paglabas ninyo, kanan na kayo doon sa signs ng mga tubas, yung mga ganyan-ganyan. Tapos para mas sure, kasi doon talaga bumababa lahat ng halos karamihan ng bus. So doon kasi yung sa isang pakaliwa, parang bus 15 lang ang meron doon. But since may construction nga, so hindi siya dumaan doon. And update din, hindi siya every 30 minutes. Parang every hour na siya. Hindi ko alam kung dahil ngayong season. So, ano lang, i-manage nyo lang yun yung time. So, expect nyo lang siya na either 30 minutes to 1 hour. Kung hindi siya dumating ng after 30 minutes, so ibig sabihin na ano na siya, 1 hour. Tapos yung napansin ko rin pala is, nung una, nung nakalagpas na siya, kasi sabi nung kasamahan ko na nag-aabang doon, na nakita nila yung dumating nga yung bus 15. Nung sinesearch ko sa Google Maps para malaman ko pa yung time ng dating niya, hindi pa siya nag-appear. So after mga siguro 15 minutes before siya dumating ulit, doon na siya nagkaroon ulit sa Google Maps. So ganun pala yung trick. Kung halimbawa, na-miss nyo na yung bus, tapos ginugol nyo siya, hindi nag-appear yung bus 15C. Ibig sabihin, matagal pa yun siya. So pag nag-appear na siya sa inyong Google Maps, yun na. Ibig sabihin, parating na siya na mga ilang minuto. So yun. Meron din doon sa abangan na yun na bus 22S naman yun, lumalabas sa Google. Kaya lang, yun yung maglalakad ka pa ng medyo matarik. Nakakapagod. So yung bus 15 kasi, doon talaga mismo halos sa harap na ng The Peak tram. The Peak. Paglabas mo ng Star Ferry, kakanan ka, abang ka ng bus 15, every 30 minutes to 1 hour siya. Depends. Basta lagi i-check nyo lang sa Google Maps. Eventually, Okay, nakarating na tayo dito sa Tycoon area. Ito yung kung saan yung dating prison yard na ginawa na nilang tourist spot. So, ito yung map niya. May map dito na pwedeng sundan. Amongst yung mga modern buildings, mga shopping malls and all, parang siya lang yung nag-iisang dito, vintage or retro vibes. Explore natin. Medyo nakakalito actually siya. Parang hindi ko pa alam nung una kung paano pumasok dito. Pero explore na lang ninyo. Hindi ko siya na-videohan kung paano ko pumasok kasi, diba, may pala red lights. Hindi ko alam kung bawal video. Kaya hindi muna, nung pagpasok ko dito, hindi muna ako nag-video. So may mga signs din naman, alam nyo, ulit-ulit ko sinasabi, follow the signs para hindi kayo maligaw. Okay, talagang siya, vintage retro look. Ito Dihol, parang ito yung mga exhibition. Ito naman, sa kabilang side, ay ano ba yan? Napalakas yung ko. Ay, ang ganda. Ang ganda niya. Diba? Parang, ganda mag-picture dito. Picture muna tayo. Ang ganda diba? Ang ganda, in fairness. Picture muna ako. Ito naman, Bihol Heritage Exhibition din siya. So, pasukin natin kung anong meron siya. Iba-iba yung mga display. Ito yung meron sa Bihol.
imagine mo, ang late-late ng ano nila, preso nila. Tapos ganito lang yung CR. Sad naman ito. Ayan. Yan yung itsura niya. Tingnan natin. Sinabi kaya kung ilan sila sa ano? Kung ilan sila sa isang room. Kung mag-isa ka dito, medyo carry lang. Yun lang parang ang sad ng feels niya. Tapos may mga number. May mga number yung bawat silda nila. So hindi rin lang pala, sure na isang tao. Kasi ito may double deck. Tapos meron pa siyang, another na higaan. So talagang siksikan pala rin sila. Kawawa naman. Tapos ito yung kanilang uniform. Yan yung makikita ninyo dito sa Tycoon. Yung dating prison yard. Okay, done na tayo dito. I guess, enough na yung nakita natin. Kung hindi kayo nagmamadali, pwede ninyo siyang libutin pa. Next na tayo na pupuntahan. Bago tayo malis, isang 360 muna tayo dito sa may ground niya. Ngayon, nandito tayo sa Dingding Tram. I-try naman natin sumakay dito. And hindi ko alam kung saan papunta to actually. Basta sumakay lang ako. At least matry lang natin, di ba? Tignan natin kung saan malapit pwede tayong bumaba. Para mas malapit na lang tayo doon sa Monster Village. Monster Building pala. Yan. Experience AXP lang natin tong Dingding Tram. Malog pala siya. Yan. Saya. Yay! Lang ako sasakay kayo sa likod kasi banda. Tapos after nun is sa harap yung labas niya, doon na kayo magta-tap-tap. Hindi gumagana yung Gcash pag sa Dingding, pero yung GoTime gumagana siya. By the way, humihinto rin pala yung mga Dingding tram sa mga traffic light. Akala ko umiiwas yung mga sasakyan sa kanya pag dumadaan siya, hindi pala. Mayroon din siya, sumusunod din pala siya sa traffic light. Pagkatapos, nga pala, sa central lang meron itong Dingding Tram, ang tawag nila. Dahil sa sounds na dingding. Tapos marami sila, sunod-sunod din lang yung mga tram. Yan, mafe-feel mo na parang luma-luma na siya. Kasi parang lubak-lubak yung railes. Tapos yan, yung preno niya, may creaking sound. Pero cheap way to experience na mag-tour, sightseeing tour. Okay, finally, nandito na tayo sa may Monster Building. Narating natin siya sa haba ng binyahe natin. Here it is! Taran! So sa paglalakad natin guys, hindi pa rin natin matagpuan kung paano tayo makakapunta doon. May mga kasabayan ako naghahanap kung saan namin ayan, naliligaw din sila. Hindi namin alam kung saan kami papasok para makapunta kami doon sa pinakagitna ng Monster Building. So sundan na rin lang natin sila kasi sila yung mga kasabayan ko na gusto mag-video or mag-picture sa Monster Building na naliligaw din. So try natin kung tama yung pupuntahan nila. Sunod lang tayo. Medyo malayo yung itong Monster Building sa Kabihasnan. Pero madali lang naman siyang sundan yung sakayan. Pero mahirap tuntunin yung exactly na place kung saan ka makakapag-picture. So yun, pinifigure out pa ng mga kasama ko namin. Hindi namin alam kung saan ba patutungo ito. No, mali sila. So sa tingin ko, doon sa pinaka main road, yung Kings Road, doon yung pasukan niya.
natagpuan ko na yung entrance. Ituturo ko sa inyo. Bali, nagbasa ko kanina, dyan ako bumaba. Tapos tumawid ako dito. Parang meron siyang intersection. Tapos dito, pag ganito ka, kailangan mong makita yan, Kings Road. Ayun pala yung entrance. Medyo mahirap siya sa Google. Hindi siya yung basta-basta makikita. At ito na. Baka hindi masyadong pwedeng mag-ingay. So, tayo masyadong maingay. Kasi residential area to. So, natagpuan na nga natin siya. At ito na ang Monster Building! Tadaan! Ayan. Ang taas niya. At nire-renovate siya. Maraming renovation ang nangyayari. Ito siya, guys. Wow. Ang taas. Ang daming nagpipicture-picture din. Kaya lang, dahil sa may renovation siya ngayon, medyo hindi siya maganda sa picture. Pero at least napuntahan na natin, di ba? Okay. Ayan. Ito siya. Maraming scaffolding ng mga bamboo. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung itsura ng Monster Building. Sinakyan ko na bus is 18X. Galing ako dun sa pagsakay-sakay ko sa tram, sa Dingding tram kanina. So, bumaba lang ako somewhere na sa tingin ko medyo malayo-layo na. Ginamit ko lang yung Google. But makakarating din kayo dito. Basta pinakita ko sa inyo yung entrance. Kings Road. Siya na, doon sa may Kings Road siya na entrance. Tapos, maliit lang siya na parang papasok. Tapos makikita nyo na kagad sa papasok ito. Itong area na ito. Picture-picture lang muna ako, guys. Para worth it naman yung pagpunta natin dito. Di ba? Okay. One eternity later. The Peak Tram. Naligaw kasi tayo kanina. Okay. So, yun na. Totoo na to. Pipila na tayo dito ngayon sa may mga QR. Let's see. Anong oras na ba? Okay. Magpa-5 na. Almost 5. So, tingnan natin kung gaano katagal yung pila. Ayan, pinapasok lang tayo. Tinignan lang yung QR natin. Tapos, ayan, ito yung sa kabila. Ito dito kami tuloy-tuloy lang. Yung yung bibili pala ng ticket. Pero yung sa amin, sa may QR, medyo may pila na rin siya. Orasan natin. Pag halimbawa sunset kayo, pupunta dito sa The Peak. Tapos, ano yung difference nung bibili pa lang na, ay kung gaano katagal din yung pila kapag kahit may QR ka na. May pila rin siya. Medyo maraming pila kasi ito nga yung pinakamagandang oras. Hopefully, makabilis tayo ng pag-usan. So, 5 o'clock. Update ko kayo kung gaano siya kabilis. See you sa taas! Finally, after 35 minutes of waiting, nakasakay na tayo sa tram and paakit na tayo ng Peak. Ano nga lang, challenging talaga kasi grabe ka agawan. So thank God, nakakuha din tayo ng slot dito sa my right side. Yeah, enjoy natin. Yay! Puro wawan na rin sa mga tao. Ang ganda. Ay, wow! Oo nga pala. Wow talaga. Oo, ganda. Wow! Worth it naman pala. Makipagpaguran, siksikan, at bardagulan. Pag sunset. Kasi super ganda pala. Appreciate mo. Pero I think iba rin naman talaga. Maganda rin naman kahit na umaga ka, early morning, yung wala kang kaagawan. Pero maganda rin, iba rin yung beauty ng sunset. Excited na ako pag makarating doon sa Sky Terrace. Ay,
kapag sunset. Wow. Okay, mag-a-alight na tayo. Bababa na tayo. So, excited ako kung ano yung nag-aantay sa ating view doon sa Sky Terrace. Yan, karaming tao ang sasigupain mo kapag sunset. So, we're finally here sa Sky Terrace ng sunset. So, ito yung makikita ninyo pag sunset. Maganda naman siya. At, ayan, ang daming tao. So, humarap ka na lang ng pwesto mo. So, mamili na lang kayo kung ano yung gusto ninyo, kung yung maaga or yung sunset view para makuha niya yung ganito na view. Hindi lang siya mabigyan ng justice dito sa video, pero maganda siya, in fairness. Tapos siguro mas maganda pa mamaya. Maganda rin mamaya kapag puro city lights na yung makikita. So, kung worth it ba, nakaakyat ako, di ba 5 o'clock, sabi ko kanina, So, halos isang oras din bago ko nakaakyat dito. Yan. Yun yung bubunuin ninyo pag maraming tao. And, isa pang advantage ng sunset is hindi siya mainit. So, fair weather siya. Tsaka kanina, di ba dapat nung umaga, dito kagad yung diretsyo natin after nung sa pagtawid natin sa harbor. Kaya lang kasi mali ako ng baba. So, naligaw tayo. So, iniba ko na lang yung itinerary. And then, I decided to, ang abangan na lang natin is yung sunset view. Sa sobrang dami nagpipicture-picture. So, nakakahiyang dumaan. So, kailangan mo yumuko-yuko. Kasi nakaka-istorbo ka sa kanila. But anyway, ang bawat isa naman ay sinusulit yung hirap na pinagpagura nila para makaakyat dito. Ay, ang ganda. Alright, see you guys sa baba. And babalik na rin tayo sa ating accommodation. So that's it for our day. Okay guys, sumunod tayo dun sa mga bagets na mukhang may nalalaman sila hindi natin nalalaman. Kaya ayan, meron pa rin pala ditong viewing area. So ito na yung itsura ng Sky Terrace. Yung iba nagstay pa talaga dun sa Sky Terrace. Kasi nga gusto nila makita yung ganito kaliwanag ng mga lights, city lights. So, yun guys, yung mga makikita ninyo, pinakita ko lang sa inyo yung paano yung Sky Terrace or the peak kapag gabi naman, pag sunset kayo pumunta at saka pag paggabi na. So, may mga lights na ganyan. Ang ganda! Okay, meron palang na ngayon, bake house dito na sa The Peak Galleria yata. Ay tama ba? Basta meron siya dito na bake house. Nakalimutan ko na kung anong floor. Papakita ko sa inyo mamaya kung anong floor yung the bake house. And tignan natin kung maraming tao or hindi. See you! Okay, nakita ko na kung saan yung the bake house. Meron ditong information. Yan yung information nung sa Sky Terrace. Bali dito sa other side. Ayan, sa opposite side niya, yung the bake house. Actually, galing na tayo kanina dito. Gabi or umaga, same lang yung tao. Yung iba, pwedeng mag-dine-in doon. Pwede dyan mag-dine-in. Kukuha ka lang muna ng number dito para maka-dine-in ka doon. Pero tayo, hindi na. Kasi maganda sana doon para may view deck ka rin ng city view. So, pero tayo, hindi na tayo magda-dine-in. Dito na lang, bibili na lang tayo ng egg tart. A few inches later. Okay. Ayan guys. Napagod ako. Babalik na tayo sa Chinsatsuwi. Sasakay na tayo ulit dito sa Star Ferry. So, para maabutan pa natin yung Symphony of Lights, yun na lang. Kasi medyo mabibiti na tayo. So, nandito na ako ulit sa Star Ferry na tayo. Tapos yung galing pala ako nung galing ako dun sa The Peak, yung sinakyan ko ulit yung 15C ha. 15C yung sasakyan ninyo. Tapos doon siya huminto sa, di ba, kanina dito, kumanan tayo, dito tayo sumakay ng 15C. So yung pabalik naman, doon siya sa kabilang station, bumaba.
sa kaliwa niya, paglabas niya dito sa Star Ferry. So, madali na lang matatandaan ninyo yung pabalik dito sa Star Ferry Pier. And lipat na tayo, tawid na tayo sa Simsatchoy. See you guys. Let's watch Symphony of Lights. Ayan, pauwi na tayo. And na rin tayo nag-harbor cruise. Ito yung ano niya, makikita ninyo. Tadan! O, diba? Yung mga mamahaling cruise. Tapos, tayo na po 4 Hong Kong dollars lang ang pinayad. Same din lang nakikita. So, kung TPDT kayo na solo traveler, katulad ko, I think push nyo tong Star Ferry pag tatawid kayo ng Central to Simsatchoy and vice versa. Okay, bababa na tayo. Ito na guys, nagsisimula na yung Symphony of Lights. Parang nandito sa ilalim siya nanggagaling. Doon pala. Okay. Nandito ako sa ilalim nung parang view deck doon sa taas. Diba? May pa-blue. Parang hindi masyado maganda yung ilaw ko nga lang dito. But, at least malakas yung sounds dito sa baba. Ayan! Yay! Alright, sabi nila, thank you daw. Thank you. So, I guess this is how we're going to end our long day. So, na supposedly relaxing Christmas break ko sana. Pero, of course, ang dami nating gustong makita, ma-enjoy dito sa Hong Kong. And hindi pa natin nakakalahati. So, thank you so much guys sa pagtutok or pagsama sa akin ngayong araw na to. First full day natin sa Hong Kong ngayong December 23, 2025. Napakaganda ng panahon. Although umulan siya kanina ng konti, ng maaga. But still, nagkaroon naman tayo ng good weather after that. Mga siguro 5 minutes, 10 minutes lang yung paulan-ulan niya ng umaga. So, thank you so much. And wrap up ko muna bago tayo magpaalam. Yung kanina nandito muna tayo, pumunta dito sa may Cultural Museum Center. Tapos nagpicture-picture tayo ng maaga pa. Around 8 o'clock ba yun yung sabi ko kanina. Nakalimutan ko na. Basta maaga tayo, tapos halos walang tao. So, yun yung advice ko na gawin ninyo. And then after that, pumunta tayo sa Central kasi doon talaga natin i-spend yung whole day talaga. Yun yung plan ko talaga, i-spend yung whole day sa Central. Ayun, okay. Medyo nag-iba muna tayo ng pwesto kasi maingay na doon. So, after nun, nag-Star Ferry lang tayo para makamura tayo papuntang Central. And $4 lang yung binayaran natin. I think nagba-vary siya kung depende sa klase ng boat na gagamitin niyo. Kasi may $4 minsan, may $5 minsan. Then, after nag-Star Ferry tayo papunta sa Central from here sa Simsatchoy,
ano naman tayo, the peak sana, kaya lang sinakyan natin yung bus 15C going to supposedly peak, kaya lang na nagkamali ako ng baba. So, naligaw tayo. So, nagre-route muna ako. Ginawa ko muna yung iba kong itinerary. Like yung tayo sa Stanley, kung saan yung magandang cobblestones na pababa sa Stanley Street. Pagkatapos sumakay tayo ng Dingding tram, and also pumunta tayo sa Munster Building. So may Quarry Bay yun. Sa unahan pa yun ng Causeway Bay, North Point. Tapos Quarry Bay para mag-picture tayo sa Instagrammable na Munster Building, kung saan yung nasama siya sa Transformers. So nagawa rin natin yun. Then bumalik tayo para makapag peak na tayo, and experience natin yung sunset view naman. So depende na lang yun sa inyo kung anong gusto ninyong view na makita. It's either maaga kayo tapos walang masyadong tao, or makipagsiksikan, makipagburuan kayo sa gabi para makita nyo yung sunset view at saka yung lights, city lights naman. So, depende yun sa inyo kung anong mas prefer ninyo. Ayun guys. And then, bumalik na tayo dito to nag-Star Ferry tayo ulit. Bagay yun sa mga katulad ko na budget traveler lang. So, thank you so much guys. I hope na-enjoy nyo to at meron kayong mga kuhang idea sa inyong future travel sa Hong Kong, or kung babalik kayo sa Hong Kong na hindi nyo pa nagawa. At sana may naitulong ako sa inyong idea. Ayun lang. Thank you guys.